Iya Villania isiniwalat ang kanyang struggle sa pagbubuntis. Iya Villania, isang kilalang personalidad at mommy influencer, kamakailan lang ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan at pinagdadaanan sa kanyang pagdadalang tao sa isang post sa Instagram. Ayon sa kanya, hindi biro ang mga pagsubok na kanyang nararanasan, at isa sa mga pinakakinatatakutan niyang parte ng kanyang pagbubuntis ay ang tinatawag na OGTT, o Oral Glucose Tolerance Test. Ayon kay Iya, ang test na ito ay isinusuwong ng mga buntis sa bandang ika-24 na linggo ng kanilang pagbubuntis upang malaman kung sila ay may gestational diabetes, isang kondisyon na nakakaapekto sa mga buntis na hindi karaniwang nararanasan sa mga normal na kondisyon ng diabetes. Sa kanyang post, ibinahagi ni Iya ang kanyang hindi magandang karanasan sa Sug-Eri solution na kailangang inumin kapag isinasagawa ang OGTT. Ayon sa kanya, paminsan-minsan ay parang gusto niyang magsuka dahil sa matamis na likidong ito. Bagamat ito ay isang medikal na proseso upang masigurado ang kalusugan ng ina at ng kanyang baby, hindi may kakaila na ito ay isang malaking pagsubok para sa kanya. Hindi rin naiwasan ni Iya na pag-usapan ang iba pang mga aspeto ng pagbubuntis na nagpapahirap sa kanya. Ayon sa kanya, maraming tao ang iniisip na madali lang ang pagbubuntis para sa kanya dahil sa mga posts niya sa social media na nagpapakita ng kanyang pagiging aktibo at masigla. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Iya na hindi ganoon kadali ang pagbubuntis para sa kanya. Many think pregnancy is so easy for me cause they see me moving and working out. Well, let me tell ya, it's not easy for me. Every pregnancy has brought me the same anxieties and stresses that I always forget about and find myself going through again. I guess good in a sense cause I probably would have stopped after 2 kids. Aniya, ipinahayag din ni Iya ang mga bagay na labis niyang ikinababahala sa bawat pagbubuntis tulad ng kalusugan ng kanyang baby at syempre, ang panganganak na talagang kinatatakutan niya. Ayon sa kanya, hindi niya alam kung paano niya kakayanin ang hirap na dulot ng panganganak. Gayunpaman, inamin ni Iya na hindi lang ang panganganak ang mahirap. Kasunod din ng panganganak ang recovery period kung saan madalas ay kailangan niyang magtrabaho ng husto upang maibalik ang kanyang pre-baby body. Hindi tulad ng ibang mga babae na nakakabalik agad sa kanilang katawan pagkaraan ng ilang linggo, ibinahagi ni Iya na para sa kanya, palagi itong nangangailangan ng sipag at disiplina sa pagkain. During pregnancy you worry about the health of your baby, and then there's delivery. Oh how I dread delivery. And then recovery is another thing. I was never the type to get my pre-baby body back after 2 weeks. It was always hard work and clean eating which is my biggest struggle but I'll deal with that when I cross that bridge, saad ni Iya. Tanggap niya na ang pagbabalik loob sa kanyang katawan ay hindi basta-basta, at kinikilala niya ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang recovery phase. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hirap na dulot ng pagbubuntis at panganganak, hindi nawawala ang humor at positibong pananaw ni Iya. Ayon sa kanya, malaki ang naitutulong ng pagpapatawa at pagiging positibo sa pagtanggap ng mga hamon sa buhay. Siguro kung hindi ko pa naranasan to, baka tumigil na ako sa pagkakaroon ng anak after 2, biro pa ni Iya. Sa pangkalahatan, pinakita ni Iya sa kanyang post na ang pagbubuntis, bagamat may kasamang mga pagsubok at kalungkutan, ay isang biyaya at mahalagang yugto ng buhay na tinatanggap niya ng may lakas ng loob at positibong pananaw. Habang patuloy niyang haharapin ang mga hamon ng pagiging ina at pagbabalik sa kanyang fitness, ipinapakita ni Iya ang kahalagahan ng pagiging tapat at bukas sa mga realidades ng buhay bilang isang ina.